Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Hindi naging madali ang paglipat mula sa pagiging magkatrabaho patungo sa pagiging pamilya. Matapos lahat ng kaguluhan, minabuti ni Lander na pansamantalang manirahan sa isang guest house malapit sa tinutuluyan ni Alessandra upang unti-unting mapalapit kay Marcos nang hindi nagmamadali. "Daddy, are you staying here tonight?" Tanong ni Marcos habang naghahaponan sila. Ang inosenteng tanong na yon tila isang kutsilyong humahati sa tensyon sa pagitan ni Lander at Alessandra. Tumingin si Lander kay Alessandra, naghahanap ng permiso. "Kung papayagan ako ng mama mo, anak," sagot ni Lander nang may pag-aalinlangan. Hindi sumagot si Alessandra, tumayo siya at nagligpit ng mga plato. Ang katahimikan hindi nakakasakal, ngunit ramdam ang distansya. Alam ni Alessandra na kahit tapos na ang legal na laban, ang sugat sa kanyang tiwala hindi naghihilom ng mabilisan. "Lander," tawag ni Alessandra pagkatapos na ilang sandaling katahimikan. "Huwag mong pilitin ang bata na tawagin kang daddy kung hindi siya sanay. Hindi ko rin alam kung paano tayo magsisimulang muli pagkatapos sa 5 taon ako lang mag-isa." "Alam ko, Alessandra, handa akong maghintay," seryosong tugon ni Lander. "Hindi ko na gustong ulitin ang pagkakamali ko noon na itulak ka palayo. Kahit gaano katagal maghihintay ako." Sa gabing yon, habang pinapanood ni Alessandra mula sa labas ng pintuan ang pagbabasa ni Lander ng libro kay Marcos bago matulog, may isang pamilyar na kaba ang bumalik sa kanyang dibdib. Hindi na yon kaba ng takot, kundi kaba ng isang pusong natatakot na baka muling masaktan sa pagbubukas ng pinto sa taong minsang naging dahilan ng kanyang pagguho. Ang laban ay hindi na laban sa kumpanya o kay Carlo, ito ay laban sa sarili niyang mga alaala. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang magsimula ang kanilang bagong setup. Sa kabila ng mga pag-iingat ni Alessandra, hindi na itago ang kanyang presensya sa lipunan. Bilang isang kilalang arkitekto na sangkot sa isang malaking kontrobersiya na naging laman ng balita, hindi na iwasan ng mga panauhin. Habang nag-aalmusal sina Lander, Alessandra at Marcos, biglang dumating si Mrs. Victoria Ruiz, ang ina ni Lander. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita sila, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ni Victoria si Marcos bilang isang Ruiz. "So, ito ang batang pinagpalit mo sa iyong dangal, Lander?" Mataray na bungad ni Victoria habang nakatingin kay Marcos. Naniga si Alessandra. Ang boses na yon ang dahilan kung bakit siya umalis doon. Ang boses na laging nagpaparamdam sa kanya na hindi siya sapat para sa pamilyang Ruiz. "Ma, umalis ka rito," mariing utos ni Lander. Tumayo siya, hinarangan ng kanyang ina mula sa mesa. "Huwag mong idamay ang anak ko sa mga opinyon mo." "Anak mo? Sigurado ka ba?" Mapang-uyam na tanong ni Victoria habang nilalapitan si Marcos. "Gusto ko lang makita kung anong klaseng dugo ang nananalaytay sa batang to." Sa isang iglap, tumayo si Alessandra. Hindi na siyang babaeng duwag na yumuyuko sa harap ng yaman at apelido. "Mrs. Ruiz, kung nandito ka para manghusga, maling pintuan ang kumato ka. Ang batang to walang kinalaman sa nakaraan nating dalawa." "Alessandra, huwag kang magsasalita sa akin ng ganyan," sigaw ni Victoria. "Ang anak ko ay Ruiz, ma?" singit ni Lander. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "At kung sasaktan mo siya o ang ina niya, mawawalan ka ng anak." Nagulat si Victoria sa tapang ni Lander. Hindi niya inaasahan na aabot sa puntong ito ang dedikasyon ng kanyang anak sa mag-ina. Padabog na umalis si Victoria, ngunit nag-iwan to ng isang banta na hindi nakaligtas sa pandinig ni Alessandra. "Hindi pa tayo tapos, Lander. Ang mga Ruiz hindi nagpapakasal sa mga babaeng tulad niya." Naiwang tulala si Alessandra na pagtanto niya na ang laban, hindi lang kay Carlo o sa kumpanya, may isang mas matandang kaaway na kailangang harapin, ang pamilyang Ruiz mismo. Di na hinintay ni Alessandra na muling bumisita si Victoria. Kinabukasan din nagdesisyon siyang pumunta sa mansyon ng mga Ruiz, hindi para magmakaawa, kundi para maglatag ng hangganan. Pagdating niya, sinalubong siya ni Victoria sa grand parlor. Ang kapaligiran puno ng tensyon.
Akala ko ba hindi ka na magpapakita sa teritoryo ko? Simula ni Victoria habang nagtitimpla ng tsaa, hindi ba lang tumitingin kay Alexandra. Hindi ako nandito para sa teritoryo mo, Mrs. Ruiz. Sagot ni Alexandra, nakatayo na matuwid at hindi kumukurap. Nandito ako para sa anak ko. Hindi ko hahayaan na maging bahagi siya na nakakalasong mundo mo. Tumingin si Victoria sa kanya, ang kanyang mga matay naniningkit. At sa tingin mo ba kaya mo siyang bigyan ng buhay na nararapat sa isang Ruiz? Ang buhay na puno ng karangyaan at seguridad. Ang may bibigay mo lang sa kanya ay ang iyong paghihirap at ang madaming nakaraan ng tatay niya. Ang seguridad na binibigay mo may kapalit na pagkatao, tugon ni Alexandra. Ayokong lumaki si Marcos na iniisip ng halaga niya nakabase sa apelido niya. Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Lander, halatang nagmamadali. Alam niyang pupunta si Alexandra sa mansyon. Lumapit siya sa tabi ni Alexandra at hinawakan ng kamay nito, isang aksyon na nagpapakita ng kanyang panig. Ma, sapat na, wika ni Lander. Kung hindi mo matatanggap ang babaeng mahal ko at ang apo mo, hindi mo na rin makikita ang anak mo. Hindi ko nahayaang saktan mo pa sila tulad ng ginawa mo noon. Nagulat si Victoria. Di niya sukat akalain na aabot sa pagpili si Lander sa pagitan ng kanyang pamilya at mag-ina. Lander, ginagawa ko lang to para sa'yo. Ginawa mo to para sa sarili mong ambisyon, ma. Sagot ni Lander bago hinila palabas si Alexandra. Paglabas nila sa mansyon, hiningal si Alexandra sa matinding emosyon. Bakit mo ginawa yun, Lander? Maaari mong mawala ang mana mo. Humarap si Lander sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha at mariing tumingin sa kanyang mga mata. Alexandra, mas mahalaga sa akin ang pamilya natin kaysa kahit anong kayamanan ng mga Ruiz. Handa akong talikuran lahat basta't kasama ko kayo ni Marcos. Sa sandaling yon, ang huling pader na tiniyo ni Alexandra sa kanyang puso, unti-unting gumuho. Ang dating mailap na si Lander ay tunay na nagbago na. Bagamat nakakulong, hindi naging hadlang ang mga bakal na rehas para kay Carlo upang patuloy na maghasik ng lagim. Sa loob ng maximum security prison, nakahanap siya ng mga kakampi, mga presong may utang na loob sa kanya dahil sa kanyang yaman. Isang gabi, nakatanggap ng mensahe si Lander sa kanyang private phone. Isang larawan ni Marcos na kinunan habang nasa paaralan na may kasamang teksto. Hindi niyo man ako makita, ang mga mata ko ay nasa paligid ninyo. Nanlamig si Lander, agad niyang pinalibutan ng mga private security ang condominium at eskwelahan ni Marcos. Ngunit dahil dito nagkaroon ng alitan sa pagitan nila ni Alexandra. Lander, masyadong maraming gwardya, natatakot ang bata. Reklamo ni Alexandra habang pinapatahan si Marcos na tila nakakahalata na sa kakaibang galaw ng mga tao sa paligid nila. Para to sa kaligtasan niyo, Alexandra. Hindi mo ba nakikita? May nananakot sa atin. Sagot ni Lander. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Ang takot na dinudulot mo, hindi kaiba sa takot na binibigay ni Carlo. Hindi gantong buhay ang gusto ko para sa anak ko. Sigaw ni Alexandra. Sa bawat hakbang ni Lander, para protektahan sila, lalong nagkakaroon ng distansya sa pagitan ng dalawa. Yun mismo ang gusto ni Carlo, na maging magulo ang isip ni Lander, maging paranoid ang kilos nito at maging dahilan ng paglayo ni Alexandra. Sa loob ng kulungan, nakangisi si Carlo habang pinapanood ang CCTV footage ng mansyon na ipinapadala sa kanya ng kanyang tauhan. Magpatuloy lang kayo sa pagtatalo, bulong niya. Dahil sa bawat lamat na nabubuo sa inyo, doon ako papasok para bawiin ang lahat. Ang tiwalang pinaghirapang buuin ni Lander at Alexandra ay unti-unting sinusubok ng isang lihim na digmaang psikolohikal. Isang hapon, habang naghihintay si Alexandra sa labas ng private school ni Marcos, di lumabas ang bata sa nakasanayang oras. Nang hanapin niya to sa loob, natagpuan niya ang guro na mukhang balisa. Miss Ruiz, may isang lalaking nagpakilala bilang driver ni Mr. Ruiz. Sinabi niyang may emergency at kailangan sunduin si Marcos. Paliwanag ng guro. Nanlaki ang mga mata ni Alexandra. Hindi ako nagpapadala ng driver at alam ni Lander na akong laging nagsusundo. Tumakbo si Alexandra patungo sa security office. Pagtingin nila sa CCTV, nakita nila ang isang lalaking nakauniforme ng security agency ni Lander, isang taong hindi pamilyar. Sa kabutihang palad, nakilala ni Marcos ang lalaki at tumangging sumama, kaya mabilis na tumakbo ang bata pabalik sa loob ng silid-aralan bago pa man ito mahablot. Pagdating ni Lander sa paaralan, dahil sa tawag ni Alexandra, halos mawasak ang opisina ng headmaster sa kanyang galit. Ngunit sa halip magpasalamat, hinarap siya ni Alexandra ng may matinding galit. Ang sabi mo, protektado kami.
Sabi mo ligtas kami sa mga gwardyang kinuha mo, sigaw ni Alessandra. Nahalusutan sila, Lander. Ang mismong mga taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang ginamit ni Carlo para saktan ang anak natin. Hindi ko akalaing magagawa nila to, sagot ni Lander. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa at pagkapahiya. Hindi sapat ang hindi ko akala, ani Alessandra. Simula ngayon ako nang kahawak sa seguridad namin. Hindi ako magtitiwala sa kahit sinong bayad na tao. Ginagamit ko ang sarili kong diskarte. Diskarteng hindi alam ni Carlo at lalong hindi alam ng mga taong nakapaligid sa'yo. Doon napagtanto ni Lander na ang kanyang kontrol ay siya palang nagiging sanhi ng kapahamakan. Habang yakap-yakap ni Alessandra si Marcos na nanginginig sa takot, nagdesisyon ng ina na hindi na siya mananatiling pasibong tagapagtanggol. Magsisimula siyang gumawa ng sariling hakbang para burahin ang banta ni Carlo, nang walang tulong o pagsang-ayaw ng kahit na sino. Di na nag-aksaya ng panahon si Alessandra. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog si Marcos, lihim siyang nagpakita sa isang abandonadong coffee shop sa labas ng lungsod. Ang kanyang taong hinihintay walang iba kundi si Mr. Santos, ang dating head of security ni Lander na sinibak ni Carlo ng mga panahong nagsisimulang sakupin nito ang Ruiz Holdings. Si Mr. Santos ang tanging tao na alam ang lahat ng blind spot at seguridad ni Lander sa mga pamamaraan ni Carlo. Akala ko ba hindi mo kami gustong makita? Mr. Santos, malamig na bati ni Alessandra pagkaupo sa harap nito. Dahil sa'yo, muntik nang mawala sa akin ang lahat noon. Hindi ako ang traidor, Alessandra, mahinahon na sagot ng matandang expert. Pinatalsik ako ni Carlo na alam niyang hindi ako papayag sa mga plano niya. Alam ko ang bawat galaw niya at alam ko kung paano niya kinokontrol ang mga tauhan sa loob ng kumpanya. Nakikinig lamang si Alessandra. Nang mabuti, pinakita ni Mr. Santos ang isang listahan ng mga tauhan ng security team ni Lander na nasa ilalim ng payroll ni Carlo. Ang listahang iyo'y nagpaliwanag kung bakit laging nakakalamang ang kalaban. Kailangan mong mag-ingat. Babala ni Mr. Santos, hindi lamang si Carlo ang nagbabantay. May isang tao pa na nagbigay sa kanya ng impormasyon mula sa loob ng mansyon mo. Napakunot ang noon ni Alessandra. Ang mansyon. Ang tanging mga tao roon ay si Lander, ang mga katulong, ang pamilya ni Lander. Sino? Tanong niya. Hindi ko pa masiguro, sagot ni Mr. Santos. Pero magsimula ka sa mga taong laging malapit sa opisina ni Lander. Umuwi si Alessandra na punong-puno ng pagdududa. Habang nakatingin sa natutulog na anak, nangako siya na tatapusin ang laban na ito ng mag-isa kung kinakailangan. Hindi siya aasa sa kahit na sino dahil ngayon natutunan niya na ang mundong ginagalawa ng mga Ruiz. Ang pinakamalapit sa iyo ang siyang may hawak ng punyal na handang itusok sa iyong likuran. Biglang nilagnat si Marcos ng mataas sa gitna ng gabi. Walang pasubali, dinala siya ni Lander at Alessandra sa ospital. Sa loob ng private suite, habang nakakabit ang IV fluid sa kamay ng bata, hindi mapakali si Lander. Pabalik-balik siya sa loob ng silid. Ang kanyang mukha bakas ang matinding pag-aalala. Bakit ganito? Bakit kailangan magkasakit siya ngayon? Bulong ni Lander. Tila ba kinakausap ang sarili? Alessandra, baka may kinalaman to sa stress. Baka nakita niya mga gwardiya sa bahay. Tiningnan siya ni Alessandra ng matalim. Alam niyang tama si Lander pero di niya maaaring sabihin na may sarili siyang intelligence source para protektahan ng bata. Huwag mong sisihan ang mga gwardiya mo, Lander. Bata siya, nagkakasakit talaga. Habang nakatulog si Marcos, lumabas si Alessandra sa private balcony ng ospital upang tawagan si Mr. Santos. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga susunod na hakbang, hindi yan namalayang nakasunod pala si Lander. Alessandra? Tawag ni Lander. Mabilis ibinaba ni Alessandra ang telepono at tumalikod. Ano? Sinong kausap mo? Tanong ni Lander. Ang kanyang boses mayroong bahid ng pagdududa. Parang nagtatago ka sa akin itong mga nakarang araw. May hindi ka sinasabi. Wala. Mabilis ang sagot ni Alessandra. Pagaman ng kanyang boses ay bahagyaring nanginginig. Pagod lang ako. Magpahinga ka na, Lander. Bantayin mo ang anak mo. Bumalik si Alessandra sa loob. Iniwan si Lander mag-isang nakatayo sa balcony. Tinignan ni Lander ang kanyang cellphone. Nakita niya ang isang missed call mula sa kanyang sariling head of security.
Nagsisimula nang maramdaman ni Lander na mayroong pader sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya alam kung paanong gigibain dahil sa mga lihim na tinatago ni Alessandra. Sa gitna ng ospital, habang nasa peligro ang kalusugan ng bata, dalawang pusong nagsisimulang maglayo dahil sa kawalan ng tiwala. Di napigilan ni Lander ang kanyang emosyon nang makabalik sila sa loob ng silid. Alessandra, hindi ako bulag. Alam ko may ginagawa ka sa likod ko. Sinong kausap mo? Bago pa man makasagot si Alessandra, bumukas ang pinto ng private suite. Pumasok ang isang matandang lalaki na may dalang mamahaling bulaklak, si Mr. Montgomery, ang pinakabagong major investor ng Ruiz Holdings. Mr. and Mrs. Ruiz, nabalitaan ko ang pagkakasakit ng bata. Nakikiramay ako sa inyong sitwasyon. Wika ni Montgomery na may formal ngunit nakakatakot ng ngiti. Natigilan si Lander at Alessandra, hindi inaasahan ng pagdalaw ng isang taong kakarating lang sa kumpanya. Tiningnan ni Montgomery si Marcos na mahimbing na natutulog at ang kanyang mga matay ng liit. Isang tingin na puno ng mali siya na hindi nakatakas kay Alessandra. Salamat sa pagpunta, Mr. Montgomery. Malamig na tugon ni Lander. Pero mas nanaisin naming mapag-isa muna para sa pagpapahinga ng anak ko. Nauunawaan ko, sagot ni Montgomery. Bago lumabas, tumigil siya tumingin kay Alessandra. Miss Alessandra, mag-ingat ka. Minsan ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya mismong nagdadala ng kapahamakan sa ating pinto. Paglabas ni Montgomery, ang tensyon sa loob ng silid naging mabigat. Alam ni Alessandra na ang pagdalaw na iyo'y hindi pagpapakita ng malasakit. Ito ay isang babala. Nakita mo ba ang mga mata niya? Bulong ni Alessandra kay Lander. Siyang sinasabi ni Mr. Santos. Siya ang dahilan kung bakit hindi natin mahuli ang tauhan ni Carlos sa loob. Nagulat si Lander sa narinig. Ano? Anong kinalaman ni Mr. Santos dito? Doon napagtanto ni Alessandra na hindi niya na maitatago pa ang katotohanan. Lander, nakikipagtulungan ako sa dati mong head of security. Siyang nagbigay sa akin ng impormasyon na may traidor sa loob ng mansyon. At sa tingin ko, si Montgomery ang taong nagkokontrol sa lahat. Sa unang pagkakataon, hindi nagalit si Lander. Sa halip, lumapit siya kay Alessandra at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangan gawin to ng mag-isa, Alessandra. Mula ngayon, sabay nating haharapin ang kahit sinong Montgomery. Matapos ang pag-amin ni Alessandra, nagbago ang dinamika sa pagitan nila ni Lander. Hindi na sila dalawang taong nagtataguan. Naging isang unit sila na handang maglaro sa laro ni Mr. Montgomery. Si Montgomery ang financer ni Carlos sa loob ng kulungan. Paliwanag ni Alessandra habang pinapakita kay Lander ang mga digital files na nakuha ni Mr. Santos. Nakipag-ugnayan siya sa mga offshore accounts na ginamit ni Carlo para pondohan ng mga security breaches sa bahay natin. Tiningnan ni Lander ang mga dokumento. Ang puot na kanyang nararamdaman, pinalitan ng matalas na focus. Kailangan nating iligaw si Montgomery. Kung akala niya nagtatalo tayo, gagamitin natin yon para makita natin ang susunod niyang galaw. Nagplano sila ng isang sting operation. Gagamitin nila ang susunod na board meeting ng Ruiz Holdings bilang pain. Ipapanggap ni Lander na mawawalan siya ng tiwala kay Alessandra at babawiin ang mga project nito para isipin ni Montgomery na tuluyan na silang nagkawatak-watak. Kailangan mong maging magaling umarte, Alessandra, wika ni Lander habang inaayos ang kanyang necktie. Pakita mo sa kanilang galit ka rin sa akin. Kayang-kaya ko yan, sagot ni Alessandra na may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Habang nagpaplano sila, hindi nila namalayan isang maliit na spy camera na nakatago sa loob ng isang base sa private suite ang nakatutok sa kanila. Sa isang liblib na kwarto sa labas ng ospital, pinapanood ni Montgomery ang bawat paggalaw at naririnig ang bawat bulong ng dalawa. Maglaro kayo, bulong ni Montgomery habang umiinom ng alak. Pero tandaan nyo, ako ang may hawak ng remote control sa larong ito. Hindi nila alam na ang kanilang sting operation ay naging isang trap na sila mismong nagbukas para sa kanilang kaaway. Sumapit ang araw ng board meeting. Ang buong conference room ay nababalot ng tensyon. Tulad ng plano, nagsimula ang pagtatalo ni Lander at Alessandra. Hindi ko matatanggap ang desisyon mo na tanggalin ako sa multi-billion project, Lander. Sigaw ni Alessandra sa harap ng mga board members. Ginawa ko lahat para sa kumpanyang to habang ikaw abala sa iyong mga alalahanin. Alessandra, ang desisyon ko ay pinal, tugon ni Lander. Sadyang ginawang malamig at mapang-api ang kanyang tono.
Hindi mo na kayang hawakan ang responsibilidad dahil sa mga distraksyon sa iyong buhay. Nakita nila sa gilid ng kanilang mga mata ang bahagyang pagngisi ni Mr. Montgomery. Ito na ang hinihintay nito, ang pagbagsak ng mag-asawa. Kung ganon ang gusto mo, Lander, sagot ni Alessandra, kunwaring nanghihina at galit. Ipapaubaya ko na sa iyong lahat, pero huwag kang magtataka kung mawawalan ka rin ng kakampi. Tumayo si Alessandra at padabog na lumabas ng silid. Sinundan siya ni Lander pagkalipas ng ilang sandali na lalong nagpatibay sa paniniwala ng lahat na tuluyan na silang nagkahiwalay. Sa loob ng private lounge, nagsimulang mag-usap si Montgomery sa kanyang mga kasabwat. Ngayon na ang oras. I-withdraw lahat ng suporta sa projects ni Lander at i-transfer ang assets sa shell company natin. Magkakagulo sila at mawawalan ng kontrol sa kumpanya. Hindi nila namalayan ang micro-recorder na itinanim ni Alessandra sa conference table ay kasalukuyang nagpapadala ng live audio kay Mr. Santos. Ngunit habang naglalakad si Alessandra palabas ng gusali, isang mensaheng pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang laro ninyo, pero ang anak nyo wala na sa inyong gwardya. Napatigil si Alessandra. Ang kanyang puso tumibok ng mabilis. Hindi siya nagkamali. Ang kanilang pain ay naging daan para ilayo ni Montgomery si Marcos. Ang mundo ni Alessandra ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mensaheng natanggap niya hindi lamang isang banta. Ito ay isang kumpirmasyon na nalusutan sila ni Montgomery. Mabilis niyang tinawagan si Lander na kasalukuyan pang nasa loob ng boardroom. Lander, lumabas ka na. Kinuha nila si Marcos. Nanginginig ang boses ni Alessandra habang mabilis tinatahak ang daan patungo sa parking lot. Sa kabilang linya, narinig ang pagtayo ng upuan ni Lander at ang pagmamadali nito. Ano? Nasaan ang mga gwardya? Paano nila nailabas ang bata? Hindi ko alam, pero nasa panganib si Marcos, sagot ni Alessandra, ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa steering wheel. Habang nagmamaneho ng mabilis, binuksan ni Alessandra ang tracking app na palihim niyang kinabit sa smartwatch ni Marcos. Ang dot sa screen ay mabilis na gumagalaw palabas ng lungsod patungo sa isang abandonadong shipyard sa baybayin. Di na sila nag-aksaya ng panahon sa pagtatalo o pagpapaliwanag. Nag-usap sila ni Lander gamit ang shared GPS. Susundan ko ang lokasyon, Lander. Pumunta ka sa old shipyard sa Pier 4. Doon sila pupunta. Utos ni Alessandra. Alessandra, huwag kang gagawa ng aksyon mag-isa. Maghintay ka sa akin. Babala ni Lander. Ngunit alam nilang pareho na sa bawat segundong lumilipas, mas lumalayo ang anak nila. Habang binabaybay ang madilim na kalsada, napagtanto ni Alessandra na ang larong sinimula nila ni Montgomery ay hindi na lamang tungkol sa kumpanya. Ito ay naging isang madugong labanan para sa buhay ng kanilang anak. Si Montgomery na akala nila ay madali nilang malilinlang, naghahanda pala ng isang bitag kung saan ang premyo ay ang kinabukasan ng pamilya Ruiz. Sa bawat korbada ng kalsada, isang matinding pasya ang nabubuo sa isip ni Alessandra. Kung kailangan ibigay lahat ng yaman at kapangyarihan ng mga Ruiz para lang makabalik si Marcos, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ang abandonadong shipyard na babalot ng kadiliman. Maliban sa mga ilaw ng paparating na sasakyan ni Lander at Alessandra, pagbaba nila sinalubong sila ng tunog ng mga alon at ang nakabibinging katahimikan. Marcos! Sigaw ni Alessandra, ngunit tanging echo lamang ang sumagot. Biglang lumabas mula sa mga anino ang ilang armadong tauhan ni Montgomery, hawak ang mga flashlights. Sa gitna nila nakatayo si Montgomery, nakangiti, hawak ang isang maliit na remote. Isang detonator na nakakonekta sa isang pressure plate kung saan nakatayo si Marcos sa loob ng isang container van. Napaka-impresibo ng inyong pagmamahalan, ani Montgomery. Ngunit sa larong ito, Lander, kailangan mong pumili, ang iyong kumpanya o ang iyong tagapagmana. Napatayo sa kinatatayuan si Lander. Bitawan mong anak ko, Montgomery. Kukunin mo ang kumpanya, gagawin ko. Huwag mong idadamay ang bata. Hindi sapat ang kumpanya, sagot ni Montgomery. Gusto ko ang pagbagsak ng iyong pangalan. Gusto kong makita kung gaano kasakit para sa isang ama ang pumili sa pagitan ng kanyang legacy at ng kanyang dugo. Si Alessandra na unti-unting gumagapang sa dilim patungo sa gilid ng container nakahanap ng tamang tiyempo. Alam niyang hindi nila makukuha si Marcos sa pakikipag-usap.
Gamit ang kanyang pepper spray at isang matigas na bakal na nakita sa sahig, mabilis siyang sumugod sa pinakamalapit na gwardya, habang si Lander mabilis na lumusob kay Montgomery. Ang gabi ay napuno ng putukan at sigawan. Sa gitna ng kaguluhan, naririnig ni Alessandra ang pag-iyak ni Marcos mula sa loob ng van. Ang bawat suntok at bawat bala ay nagpapaalala sa kanila na wala nang balikan. Ito na ang huling laban. Lander, kunin mo si Marcos, ako nang bahala dito, sigaw ni Alessandra habang nakikipagbuno sa isang tauhan. Ngunit bago pa man makalapit si Lander sa van, pinindot ni Montgomery ang detonator. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong shipyard na nagpabalot sa kanila ng makapal na usok at apoy. Ang usok unti-unting humupa, nilalantad ang nawasak na container van. Si Lander na tumalsik dahil sa lakas ng pagsabog ay pilit na bumangon. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa apoy. Marcos! Sigaw ni Lander. Ang kanyang boses ay paos dahil sa usok. Sa gitna ng nagbabagang bakal, nakita niya si Alessandra hawak ang isang bata. Mabilis siyang lumayo sa apoy. Si Marcos nagtatakip ng tenga, nanginginig sa takot, ngunit buhay. Ligtas siya, Lander. Ligtas siya! Sigaw ni Alessandra habang niyakap ang anak. Sa kabilang banda, nakita nila si Montgomery na sinusubukang tumakas sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man siya makabuelo, hinarangan siya ni Mr. Santos at ng mga tauhan ng batas na tinawagan pala ni Alessandra bago pa man maganap ang kumprontasyon. Ang plano ni Montgomery ay bumalik sa kanya. Ang kanyang sariling trap ay naging ebidensya ng kanyang pagtatangkang pumatay. Habang kinakaladkad si Montgomery ng mga pulis, tumingin to kay Lander nang may mapait na ngisi. Hindi pa tapos ang mga Ruiz. Babalik at babalik ang puot. Wala ka nang babalikan. Matigas ang tugon Lander habang yakap ang mag-ina. Habang dinadala si Marcos sa ambulansya, naramdaman ni Alessandra ang panghihina. Ang buong katawan niya puno ng galos, ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang nararamdamang sakit. Ang banta ni Carlo, ang manipulasyon ni Montgomery at ang sumpa ng nakaraan, lahat tila napapawi sa pagyakap nila sa isa't isa. Naiwan silang tatlo sa gitna ng pier, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, habang ang mga sirena ng pulisya ay dahan-dahang lumalayo. Tapos na ang digmaan. Ang mga Ruiz hindi na lamang mga pangalan sa isang kontrata. Sila na ngayon ay isang pamilyang binuo sa gitna ng apoy. Matapos ang insidente sa pier, hindi nagpahinga sina Lander at Alessandra. Ang susunod na laban ay nasa loob ng boardroom ng Ruiz Holdings. Ang kumpanya kailangan dinisin mula sa mga anino ni Montgomery at Carlo. Sa unang board meeting, matapos ang pag-aresto kay Montgomery, dumating si Lander ng may bitbit na mga dokumento. Ang mga ebidensyang nakuha nila sa tulong ni Mr. Santos. Ang lahat ng assets na ginamit ni Montgomery ay kailangan i-audit, deklara ni Lander sa harap ng mga shareholders. Lahat ng tauhan na nasangkot sa kanyang illegal na transaksyon tatanggalin at kakasuhan. Nanahimik ang buong silid. Si Alessandra na nasa tabi ni Lander nagsimulang maglatag ng bagong estratehiya para sa kumpanya. Isang direksyon na nakatuon sa integridad at pagbabalik sa tiwala ng mga kliyente. Hindi lang tayo naglilinis ng kumpanya, ani Alessandra sa mga empleyado na nagkakasama sa main hall. Binubuo natin muli ang pundasyon kung saan ang Ruiz Holdings ay magiging simbolo ng pagbabago, hindi ng kapangyarihan. Habang abala sila sa paglilinis ng mga dokumento at pag-aayos ng mga legal issues, unti-unti ring nawawala ang takot sa kanilang mga mata. Ang mansyon ng mga Ruiz na dati puno ng tensyon at gwardya, nagsimulang maging tunay na tahanan. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, nakikita nilang naglalaro si Marcos sa hardin. Ang tawa ng bata, siyang nagsisilbing musika na nagpapatunay na lahat ng paghihirap ay sulit. Nagtagumpay tayo, Lander, bulong ni Alessandra habang pinagmamasdan ng anak. Hindi lang tayo, Alessandra, tugon ni Lander habang inahawakan ng kanyang kamay. Tayo ang nagligtas sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang lihim ang dumating sa opisina ni Lander. Isang liham mula sa kampo ni Carlo sa kulungan na nagsasabing meron pa silang isang huling alas na itinatago. Ang liham ay maikli, ngunit nakapanlalamig ng damdamin. Walang pirma, tanging isang file pass lamang na nakasulat sa loob ng sobre. Agad tong dinala ni Lander kay Mr. Santos para sa isang forensic analysis. Pagkalipas ng ilang oras, natuklasan nila ang katotohanan.
Ang huling alas ni Carlo ay hindi isang tao o isang banta sa kanilang seguridad, kung hindi, isang legal document na nakatago sa loob ng 7 taon. Isang prenuptial agreement na pinirmahan ni Alessandra nang hindi niya namamalayan nung panahong halos wala siyang malay dahil sa mga gamot na binibigay sa kanya ng mga tauhan ni Carlo. Ang dokumentong to ay nagtatakda na kung sakaling maghiwalay sila ni Lander, ang lahat ng pagmamay-ari ni Lander, kabilang ang custody kay Marcos, ay mapupunta sa isang charitable foundation na hawak ni Carlo. Ginamit niya ako, nanginginig na sabi ni Alessandra habang binabasa ang dokumento. Noong mga panahong akala ko tinutulungan niya ako, pinipirmahan niya ako ng mga papel na ito. Hinding-hindi ito mangyayari, mariing sabi ni Lander. Kahit anong legal na dokumentong ipakita niya, walang batas na makakapag-alis sa akin ng anak ko at sayo. Ngunit hindi ganon kadali ang sitwasyon. Sinimulan na ni Carlo ang proseso ng pagpapawalang bisa sa kanilang pagsasama gamit ang mga huwad na ebidensya na nilikha niya sa loob ng maraming taon. Ang kanilang masayang buhay muling binalot ng mga sumbong at legal summons. Napagtanto ni Lander at Alessandra na ang laban ay hindi na lamang sa lansangan o sa kumpanya. Ito ay nasa loob na ng korte, kung saan ang bawat salita'y may timbang at ang bawat pagkakamali maaaring maging mitsa ng kanilang paghihiwalay. Sa pagkakataong to, ang kanilang pagmamahalan ang siyang kailangang maging sandata laban sa mga dokumentong pilit humahati sa kanila. Ang courtroom ay puno ng mga mamamahayag at mga taong mausisa. Bawat pagtunog ng gavel ni Judge Reyes ay tila isang dagok sa puso ni Alessandra. Sa harap nila nakaupo si Carlo, mukhang payat at nanghihina. Ngunit ang mga mata nananatiling matalim at puno ng pananakot. Ang dokumentong ito, pahayag ng abogado ni Carlo, ay pirmado ng panig ng respondent. Wala kaming nakikitang dahilan para questionin ang legalidad nito. Tumayo si Alessandra kahit pinigilan siya ni Lander. Ang pirmang yan ay nakuha sa ilalim ng matinding duress at manipulation. Nung panahon yon, ako'y nakakulong, pinagkakaitan ng tamang medikal na atensyon at kontrolado ng mga taong hawak ni Carlo. Meron ka bang ebidensya, Miss Ruiz? Tanong ng Wes. Sa sandaling yon, pumasok si Mr. Santos sa loob ng courtroom na may dalang isang hard drive. Ito po, Your Honor, mga recorded video footages ng mga araw na pinilit si Miss Alessandrang pumirma sa ilalim ng impluwensya ng sedatives. Ang buong silid na puno ng bulungan. Nakita ni Alessandra ang pagbabago sa kulay ng mukha ni Carlo mula sa pagiging kampante patungo sa pagiging balisa. Your Honor, dagdag ni Lander, hindi lamang ito tungkol sa kontrata. Ito ay tungkol sa isang organisadong krimen na ginawa ng taong to para sirain ang isang pamilya. Habang pinapatugtog ang mga recordings, unti-unting gumuho ang depensa ni Carlo. Hindi lamang ang prenup ang naging issue, kung hindi, lahat ng krimeng ginawa niya sa loob na nakaraang mga taon. Para kay Alessandra, ang bawat segundo ng video na ipinapakita ay isang hakbang patungo sa pagbawi sa kanyang kalayaan. Sa kabila ng ingay at tensyon, nagtama ang mga paningin ni Lander at Alessandra. Kahit gaano katagal ang laban, alam nilang hindi na sila matatalo dahil hawak na nila ang tanging sandata na di kayang bilhin ng pera ni Carlo, ang katotohanan. Tumahimik ang buong silid nang bumalik si Judge Reyes mula sa kanyang chambers. Ang tensyon halos magkapaputol ng hininga. Ramdam bawat tibok ng puso ng mga taong naroroon. Pagkatapos suriin ang mga ebidensyang iniharap, lalo na ang mga digital recordings na nagpapatunay ng coercion at fraud, wika ng West sa isang matigas na tono. Ang korte naglalabas ng desisyon. Tinigil niya ang pagsasalita, tiningnan ang mga dokumento at muling tumingin kay Carlo. Ang kontratang iniharap ng panig ng petitioner ay tinideklarang null and void. Hindi kinikilala ng batas ang anumang kasunduan na nakuha sa pamamagitan ng pananakot at paglabag sa pakarapatang pantao. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Alessandra. Napahawak siya sa kamay ni Lander na mabilis naman humigpit sa kanyang hawak. Higit pa rito, pagpapatuloy ng West. Dahil sa mga natuklasang krimen, pagkidnap, extortion at attempted murder, si Carlo ay hinahatulan ng life imprisonment. Ang lahat ng kanyang ari-arian at mga shell companies ay pinapasequester ng gobyerno para sa kaukulang proseso. Hindi na makapagsalita si Carlo. Ang kanyang mukha na dati puno ng mapanirang ngisi ay bakas na ngayon ng tunay na pagkatalo habang pinoposasan siya ng mga pulis.
Hindi siya tumingin sa kahit sino, tila ba ang mismong mundo niya ay naglaho na sa isang saglit. Habang nililabas si Carlo sa courtroom, nagtamang kanilang paningin ni Alessandra. Sa sandaling iyon, wala nang puot o takot. Ang nakita lang ni Alessandra ay ang anino ng isang taong nag-aksaya ng buhay para sa paghihiganti. Paglabas ni Lander at Alessandra, sa gusali ng hukuman, sinalubong sila ng liwanag ng araw at ng mga kamera ng mga mamamahayag. Ngunit di na sila nag-abala pang humarap. Naglakad sila patungo sa kanilang sasakyan, dala ang katiyakan na sa wakas malaya na sila. Tapos na, bulong ni Lander habang binubuksan ang pinto ng kotse para kay Alessandra. Oo, sagot ni Alessandra habang tumitingin sa asul na kalangitan. Ngayon, magsisimula na ang tunay na buhay. 6 na buwan nang lumipas mula nang mahatulan si Carlo. Ang mansyon ng pamilya Ruiz na dati balot ng takot at madidilim na lihim, napalitan na ngayon ng tunog ng halakak ni Marcos at ng amoy ng sariwang bulaklak sa hardin. Wala nang mga gwardya sa bawat sulok. Ang mga high-tech na security system ay inalis na, pinalitan ng payak na kapayapaan. Sa loob ng opisina, si Lander at Alessandra ay hindi na nga magkatuwang sa isang ligmaan, kundi tunay na magkatuwang sa buhay at negosyo. Ang Ruiz Holdings ay kilala na ngayon sa mga charity projects nito, partikular ang pagtulong sa mga biktima ng human rights violations. Isang hapon, habang nagpipiknik sila sa ilalim ng malaking puno sa kanilang hardin, tinignan ni Lander si Alessandra habang kinakalikot ni Marcos ang isang laroang eroplano. Akala ko noon, ang pag-ibig ay isang kahinaan, ani Lander habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Alessandra. Pero ikaw ang nagturo sa akin na ito pala ang pinakamalakas sa sandata na meron ng isang tao. Ngumiti si Alessandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng katahimikan at saya na matagal niyang hinangad. Hindi lang sandata, Lander. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakatayo rito ngayon. Hindi natin tinalo ang mga kalaban dahil sa yaman o kapangyarihan. Tinalo natin sila dahil pinili nating huwag sumuko sa isa't isa. Lumapit si Marcos at sumiksik sa kanilang pagitan. Hawak ang kanyang laruan. Daddy, Mommy, promise niyo po hindi na tayo maghihiwalay? Nagkatinginan ng mag-asawa at sabay nang umiti. Hinawakan nila ang kamay ng kanilang anak. Pangako, anak, sagot ni Lander. Sa malayo, ang paglubog ng araw ay naglalagay ng gintong kulay sa kanilang mansyon. Ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan na isang kinabukasang binuo sa pagmamahalan, tiwala at kapatawaran. Sa wakas, ang legal wife na dating biktima ng tadhana ay siya na ngayong reyna ng sarili niyang buhay. 5 taon ang lumipas, ang mansyon ng mga Ruiz ay hindi na lamang isang bahay. Ito ay naging tahanan ng pag-asa at pagkalinga. Sa hardin kung saan dati nagtatago si Marcos sa takot, naririnig na ngayon ang masayang takbuhan ng 2 bata. Si Marcos na isa na ngayong matalinong mag-aaral at ang kanyang bunsong kapatid na babae. Si Alessandra ay isa ng matagumpay na advocate para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Gamit ang kanyang karanasan, tinayo niya ang Ruiz Foundation for Justice, isang organisasyong nagbibigay ng legal at psychological support sa mga nangangailangan. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa dilim. Siya nang nagbibigay ng liwanag sa iba. Si Lander naman mas piniling maglaan ng mas maraming oras para sa pamilya. Ang Ruiz Holdings patuloy na yumayabong ngunit hindi na ito ang sentro ng kanyang mundo. Natutunan niyang balanse ng kapangyarihan at pagmamahal na ang tunay na tagumpay na susukat sa kaligayahan ng mga taong naghihintay sa iyo sa hapagkainan. Sa isang tahimik na gabi habang nakatanaw sa malawak na hardin, kinuha ni Alessandra ang isang lumang journal. Ang journal kung saan niya isinulat lahat ng sakit at pagdurusa ng mga panahong kinukulong siya ni Carlo. Hindi niya ito itinapon, sa halip, sa huling pahina nito isinulat niya ang mga katagang ito. Ang bawat sugat ay naghilom. Ang bawat luha ay naging aral. Hindi ako naging biktima, ako ay naging mananalo. At sa lahat ng to, ang pinakamahalagang aral ay ang pamilya ang tanging kayamanan na hindi kailanman kayang nakawin ng sinuman. Isinara niya ang journal, ngumiti ng matamis nang maramdaman ng mainit na yakap ni Lander mula sa likuran. Ang hangin ay sariwa, ang bukas ay maliwanag, at ang kanilang kwento na nagsimula sa paghihiganti at puot ay nagtapos sa kapayapaan at walang hanggang pag-ibig.
Ang kanilang nakaraan ay nananatiling bahagi ng kanilang pagkatao, ngunit hindi na tong nagdidikta ng kanilang kinabukasan dahil sa wakas sila ay malaya na.